So another day, another mini vlog. Hayan nga't napiyok pa ang iyong Mima Bells. So this is it pansit mga Mima Bells. Nasa sad reality na tayo. Dumating na kasi ang araw na aming pinakahihintay ang paglayo ulit ng aking Pepsi. Oo na mga Mima, hindi talaga ako nagkukwento sa inyo. Hayaan nyo na kasi ayoko ma-jinx, diba? But for today's mini vlog, isi-share ko sa inyo mga Mima Bells yung araw na hinihatid namin si Pepsi sa terminal. So this is August 6 mga Mima Bells, Tuesday, ang araw ng alis ng aking Pepsi. Time check tayo niyan mga Mima, it's 2:30 in the morning. Ang oras naman ng flight ni RJ mga Mima is 8 AM in the morning. Pero wag na kayo masyadong magtaka kung maaga kami, alam nyo naman dito sa Pilipinas. Lalo na mga Mima Bells, kung maghahatid tayo sa NAIA Terminal, dapat maaga tayo ng 5 hours sa flight. So ayan na nga mga Mima, palabas na kami ng bahay nila ate doon sa kanto nila. So maghahanap kami ng taxi kasi wala naman tayong sariling sasakyan, kaya tayo ay magta-taxi lang. Halos wala nga kaming tulog lahat niyan mga Mima. Paano nung mga 12:30 in the morning mga Mima is naggayakan na rin kaming lahat. Hindi first time ni RJ mga Mima na aalis at lalayo sa amin. If I am not mistaken, 4 years or 5 years ago mga Mima, umalis din siya ng ating bansa at nagpunta naman siya sa bansang Dubai. So sa Dubai mga Mima, nag 5 years straight siya mga Mima Bells doon, walang juwian. Mahirap ang malayo sa pamilya mga Mima Bells, pero wala tayong magagawa dyan, hindi tayo mayaman, kailangan kumayod. Ito din pala ang dahilan mga Mima Bells kung bakit kami lumuwas dito sa Maynila para ihatid si Pepsi. Actually 3 days na kami dito mga Mima. Malamang ihatid si Pepsi and syempre kami ay mamamasyal na rin dito. Sayang naman ng luwas pag hindi kami namasyal. So ayun nga mga Mima, paglabas namin sa bahay nila ate, sumakay lang kami ng tricycle papunta doon sa palengke and then nakasakay na rin kami ng taxi. Kasama pala namin si ate tsaka si Sinya na maghahatid kay RJ doon sa terminal. Tapos yung bayo ko naman, hinatid niya lang kami doon sa may sakayan ng tricycle. Hindi siya makakasama sa amin mga Mima Bells. Syempre may trabaho, work is life dito sa Manila. Hayan nga't si Kuya Sander nahihilo dito sa taxi mga Mima Bells. Akala mo namang hindi sanay sa biyahe. Pero itong si Bebo, tingnan nyo naman mga Mima, game na game sa biyahe. Nasa mood ang bata, hindi umiiyak kahit madaling araw kami umalis ng bahay. Sa truth lang mga Mima Bells ko, mas nag-GG-narty pa nga yung Kuya Sander eh. Magkakatabi kami niya sa likod nila ate, ako, si Saiden and si Sinya, and then si RJ naman mga Mima Bells yung nasa tabi ng driver. Dahil madaling araw kami umalis sa bahay nila ate mga Mima, ayan, napakadali lang namin nakarating ng airport. Tinakbo lang yata namin Pasig to airport ng 1 hour. Plus mo pa mga Mima Bells na madaling araw niyan, so wala talagang traffic, dire-diretso lang ang aming biyahe. Yan naman ang kina-advantage ng flight ng Pepsi mga Mima Bells, so hindi tayo masyadong gumastos sa taxi, saks lang. And then ito na nga, nandito na kami sa NAIA Terminal 1 mga Mima Bells. Ay naku, nakakalungkot talagang maghatid, kaya gusto ko lang tagi yung nakasusundo. Pero syempre, kung gusto mong magsundo, bay maghatid ka rin. Oh, diba? Nung nagpunta ng Dubai si RJ mga Mima Bells, ang kasama kong naghatid sa kanya ay si Kuya Sander. But now, meron na kaming Bebo, dalawa ng aming Junakis na maghatid sa kanya. Baka naman, Bessie, sana naman hindi ka na maligaw ng landas. Charis! Hindi ka na sana malason ulit ng ibang perlas ng silanganan. So ito na nga mga Mima, bumaba na rin kami ng taxi and then ayan, nagpunta na kami sa Terminal 1. Kung nakikita ninyo, may dala palang bag si Kuya Sander mga Mima Bells. Tubig lang namin yan. Akala ko naman kasi magtatagal kami dito sa terminal. Nagstay naman kami ng mga 3.5 hours dito sa terminal mga Mima Bells, pero hindi naman kami kasi naging pala inom. So sana din na lang pala kami nagbaon ng pagkarami-raming tubig. Siya lang na naging bitbit ng Kuya Sander, muntikan pang maiwan niya sa terminal mga Mima Bells. Nung pauwi na kami, sasakay na lang kami ng taxi. Sus ko po, hindi niya naman pala binuhat yung bag. Antok-antok din kasi ang Kuya Sander niyan mga Mima Bells. So ayun, medyo lutang si Bes. Mabuti nga't napansin ni ate nun mga Mima Bells kasi ako hindi ko na rin napansin at hawak ko kasi si Bebo dahil nung uwian na, abay tulog siya, ang bigat pa man din. So pagbaba pala namin ng taxi mga Mima Bells, pumasok muna kami sa loob at gagamit kami ng CR. Medyo mahigpit pala dito sa Terminal 1 mga Mima Bells, bawal pumasok sa loob ang mga hindi pasahero. Pwede ka naman pala pumasok dito mga Mima Bells, pero doon lang sa designated area like food park, ganon. Unlike doon sa Terminal 3 mga Mima Bells, pwede ka kasing pumasok doon. Yun bang halimbawa hinihintay mo na makapasok sa immigration or mag-check-in ng baggage yung inyong loved ones, nandun ka rin sa loob na naghihintay para naman naka-aircon ka, kaso dito sa Terminal 1 hindi pwede. So ayun, habang naghihintay kami sa kanila na makapag-check-in ng kanilang bagahe, ayan, nasa labas kami naghihintay ang Gnet. So nung time na to, nandito kami sa loob ng Terminal 1 ng NAIA mga Mima Bells. Malamig dito, naki-CR kami. Hayan nga, outfit check ang aking Bebo.
OG, ba si Calbo, hinahanap niya si Tita Roxanne niya dyan mga Mima Bells kasi nakita niya pumasok sa isang CR. Nga pala mga Mima, nandito rin pala si Ana, ang jowa ng kapatid ni Pepsi. Na si JB mapagmahal, together ng kanyang ate, hinatid din siya dito ng kanyang ate sa Naiya. Bali, nagkasabay sila ng flight. Hayan nga mga Mima, si Ate Melody, kinuha niya agad si Bebu. Alam niyo bang gustong-gusto niya yan si Bebu? Sabi ni ate, ang laki doon at tinaba ni Bebu. Ito palang mga time na to mga Mima, may hinihintay lang sila RJ, yung babaeng magbibigay sa kanila ng kanilang plane ticket. Medyo na-late nga sa usapan si ate girl ng 1 hour, pero okay lang naman kasi si Bebu, enjoy naman siya ditong tignan yung plane. Nung time na to mga Mima, nandun na sa loob sila RJ, nag-check-in ng kanilang baggage, and syempre, hindi nga kami pwedeng pumasok doon sa loob. So, andito kami sa labas, ayan, nilalaro-laro ko si Bebu. Buti na lang ang bait-bait niya, basta nakikita niya yung airplane. Grabe din ang pagod ko niyan kay Bebu mga Mima, sobrang bigat niya. Tapos gusto niya nandun lang kami, nakatutok sa may airplane. Hinihintay niya mga Mima yung mga plane na lumilipad. At eto nga mga Mima, medyo nauto ko si Bebu. Ayan, ipinasok ko muna siya dito sa may bungad. Medyo malamig din kasi dito mga Mima. Pumayag naman yung nagbabantay. Sus ko po, buti na lang. Medyo nakalimutan niya nga dyan mga Mima Bells yung plane, kaya ayan, nagtatatalon. Parang sa 3 hours and a half kasi mga Mima Bells na pagstay namin dito. Sus ko po, parang 3 oras kami naghihintay ng mga plane na nagsisipagliparan. Nag-chat pala sa akin si Pepsi niyan mga Mima. Sabi niya medyo mahaba daw talaga yung pila doon sa may check-in baggage. Kaya ayan, super wait talaga kami. Pero okay lang. Heto nga mga Mima, mukhang napagod na si Bebu. Kakatakbo, kakatalon. Ayan, nagpabuhat na. Tumapat na nga kami dito sa may tapat ng aircon mga Mima Bells at sobrang init. Ba't naman sobrang init dito sa Naiya Terminal 1? Charis! Si ate at Sinya pala dyan mga Mima, naghihintay sila dun sa labas. Nandyan lang din naman sila sa gilid ko. May upuan doon, so si Sinya medyo naidlip doon. Nakakaantok din naman kasi talaga niya sa airport mga Mima Bells. I-plus mo pang wala pa kami masyadong tulog lahat. Medyo nagtagal ngang tunay sa check-in baggage si RJ mga Mima Bells. Sobrang haba daw talaga ng pila. May isang bagay naman ay kinaganda talagang tunay dito sa Terminal 1. Napakalakas ng kanilang signal mga Mima. Bongga. Ang lakas ng kanilang pa-free wifi. And then, ito nga't mga Mima Bells, dito na tayo sa nakakalungkot na part. Dumating na sila Pepsi, galing kanina nag-check-in baggage. And then, ayan, nagpapaalam na siya kasi pupunta na sila ng immigration. So, once kasi mga Mima Bells, nakapasok na sila ng immigration, wala nang labasan yon. Goodbye Philippines na for real. Hayan nga mga Mima, si Bebu, kala mong nakaramdam na alis na for real talaga ang daddy niya. Hindi talaga siya pumayag na hindi siya buhatin ng kanyang daddy. Actually, mga Mima, ayaw talaga sumama sa akin ni Bebu niyan. Gusto niya kay daddy niya lang. Kaya ayan, medyo nag-emotional tuloy si RJ. Ang dami nang pumapasok na thoughts sa akin yan mga Mima Bells. Hindi rin naman kasi lingid sa ating kaalaman na may possibilities na masira talaga ang isang pamilya once na may isang aalis, diba? And honestly mga Mima, sad to say, yan ang isa sa mga pumapasok na thoughts sa akin at nakakalungkot. Pero syempre mga Mima, kahit ganon, kailangan nating panghawakan ng kanilang pangako. And nag-usap din naman kami dyan ni RJ mga Mima, na lahat ng hirap kayang tiisin, lahat ng pagod ay kakayanin. But not cheating mga Mima Bells ko. Sana nga at gabayan ka talaga ni Lord at iiwas ka talaga niya sa tukso. Basta ang lagi ko lang sinasabi sa Pepsi, galingan nating magpayaman. Kasi ambisyosa tayo kaya kailangan nating yumaman. Power! And then after lang din magpaalam sa amin ni Pepsi mga Mima, ayan, pumasok na siya sa immigration. Bye bye Pepsi, I love you! Syempre kami naman mga Mima Bells, pumara na rin kami ng taxi para makauwi na rin kami. At just ang bigat ni Bebu, gusto ko na siyang ibaba. Time check pala nito mga Mima Bells is 6 AM in the morning na. O Jiva, inabot na kami ng morning dito. Pero okay lang mga Mima, at least safe and sounds namin nahihatid si Pepsi sa terminal. At ito, kami naman ang uuwi. So siguro pag uwi namin mga Mima, hindi muna kami gagala kasi nga balak namin igala tong mga bata. Siguro kung hindi bukas sa isang araw kasi hanggang Friday naman kami dito mga Mima Bells. Yes Mima, susulitin na namin ng ilang araw na pupunta dito. So kita-kits na lang ulit mga Mima Bells ko to my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!